Okay po, so good evening po sa lahat ulit. At ngayong gabi ay pag-aralan po natin yung aral sa Biblia na ito ay pala continuation ng ating mga practical na buhay dito sa mundong ibabaw. So buksan po natin ating mga Bible, mga kapatid, dito sa Exodus chapter 20, verse 3. Exodus chapter 20 verse 3, Thou shalt have no other gods before me. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So tayo po'y manalangin ng mga makapangyarihan sa lahat sa gabing ito. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa dakilang mong pangalan, O God, na kahit marami kaming dapat pagkaabalahan, ay sa biyaya mo at sa tulong mo, O Diyos, ay kami po ay narito upang magpalakasan sa isa't isa, lalo na po sa pakikinig ng iyong mga salita. Nawa po, Diyos, kayo po ang mangunat, gubay, at dawa ang Banal Espiritu ang magturo sa lingkod nyo at sa bawat kapatiran na makikinig upang lalo namin maintindihan ang kapayagan mo ngayong gabi. Salamat o Diyos at dawa kayo po ang mangunat, magpaalala sa amin ng lahat ng dapat sabihin ng lingkod nyo upang makapagbigay po ng encouragement sa mga kapatid. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayong gabi mga kapatid ay ang pag-aralan natin ay pinamagatang loyalty to God. So, pag sinabing loyalty ay katumbas ito ng faithfulness o katapatan. So, alam natin sa buhay natin ay marami nating nilalaanan ng katapatan. Unang maraming naglalaan ng katapatan sa asawa, sa mga anak, sa trabaho, sa gobyerno, at maganda naman po yun na nagiging tapat sa tayo sa lahat ng aspeto ng buhay. Pero higit na dapat maging tapat po tayo ay sa Diyos na nagbibigay po ng lahat ng bagay na nasa atin. So, dito po sa binasa natin sa Exodus chapter 20 verse 3, alam po natin ito ay isa po sa Ten Commandments at ito nga po yung unang utos ng Diyos sa bayang Israel na bilang piniling bansa ng Diyos. Siyempre, alam na natin kung bakit sila pinili, hindi dahil sa marami, dahil sila ay mayaman o ano man ang kanilang sitwasyon, kundi pinili sila ng Diyos dahil gusto ng Diyos. Yung kinatawag na sovereign power ng Diyos, in-exercise niya yung kanyang sovereignty in election, yung tinatawag na national election. So dito po, pinapakita po ng Diyos sa bayang Israel sa pamagitan po ni Moises, kasi po itong isa po sa utos ng Diyos nakalagay po sa 2 tablets of stone nung ibinigay ng Diyos sa Mount Sinai. So doon po sa verse na ito ay may dalawang bagay na binibigyang diin po dito. Yung tinatawag number 1, yung loyalty to God is proper due for two principal reason. So yung pagtatapat po na daan po sa Diyos ay mayroong dahilan. Bakit ito? Number 1 po, yung tinatawag pong God's uniqueness. Yon, yung pagiging iba ng Diyos sa kanyang nilikha. So ang Diyos po natin na kinikilala ay iba sa mga nilikha niya. So yung tinatawag pong God's uniqueness, makita po natin na there is only one God. Yun yung uniqueness. Kaya wala nga pwedeng magsabing ako ang Diyos, kasi maraming nagkiklaim ngayon, no, na siya raw yung Diyos. Pag hindi ka membro ng kanilang reliyon, ay hindi ka makakapunta sa langit. Kailangan magpalista na tayo doon. Sabi daw, claim nila lang yon. Pero ang realidad, sa Biblia po, dito po sa Deuteronomy chapter 4, verse 39, mga kapatid,
Kung kayo po ay may Biblia, nasa cellphone man yan o literal talagang Bible, ay sabi po dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 39, "Know therefore this day and consider it in thy heart that the Lord He is God in heaven above and upon the earth beneath there is none else." Talastasin mo nga sa araw na ito at isa puso mo. Yun ang sabi po ng Diyos, no? Sa bayang Israel, na ang Panginoon ay siyang Diyos na siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa, wala nang iba. Wala nang iba pa. Yun ang sabi ng Diyos sa bayang Israel. So, ang sabi doon, isa puso. Yun. Ano yung isa sa puso ng bayang Israel? Na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas at sa langit at sa ibaba sa lupa at wala nang iba pa. Yun po yung gusto ng Diyos sa kanyang mga pinili. Siyempre tayo po sa ating henerasyon bilang iglesia ng Panginoong Jesucristo, mga tinubos, tayo ang chosen generation. Tayo po ang pinili na mga iniligtas sa eternal na buhay. Kaya ang talatang ito, itong sabi dito, na isa puso din po natin na ang Panginoon nating Diyos ay nasa langit. Yun, wala sa dingding, wala sa mga kung ano-anong mga larawan. Kaya mamaya lalawak pa po ito, hindi lang po sa larawan na aabot ito. So, dito rin po, no, God made us. Yun yung uniqueness ng Diyos, mga kapatid. Nilikha tayo ng Diyos na talagang yung pagkalikha sa atin, di naman katulad nung sinabi ng Diyos sa magkaroon ng araw, nagkaroon agad. Nagkaroon ng buwan, nagkaroon agad. Nung nilikha ang tao, talagang may proseso eh. Hindi nung pagkasabi magkaroon ng tao, naging tao agad si Adan. Hindi po eh. Talagang mayroong proseso ang Diyos. So at least nababasa natin yan sa Genesis chapter 2 verse 7, no? At siyempre nagsimula yan, Genesis 1:26, na sabi ng Panginoon, "Let us make man in our own image and likeness." So, dito sa Psalms 100, chapter 100, verse 3, sabi po ng psalmist, know ye that the Lord, He is God. It is He that had made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Yun, siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. At tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. So, makita po natin dito mga kapatid na yung uniqueness ng Diyos ay talagang pag pinag-aralan lalo na po natin, yung tinatawag na sovereignty of God and creation, talagang yun, may isang topic po yan na pwede nating matalakay, yung lawak ng sakop ng about creation ng Diyos, no? Talagang mamamangha po tayo. So, ano pa, yung sovereignty of God in birth, no? Hindi naman aksidenteng naging tao tayo. Hindi naman nag-aksidenteng ganun ang mukha ko at mukha ni Elder Bini. Ba't hindi kami magkamukha? Hindi aksidente yan, no? Talagang ganun talaga ang formang ipinurma ng Diyos sa atin. At hindi tayo pwedeng mamili kung bakit ang Diyos bakit Lord, bakit yung mga Amerikano ang tatangkad, bakit ako po ay halos gabaywang lang, no? So, hindi tayo pwedeng magreklamo, no? Kasi God is sovereign in birth. Yun. At ang pag pinag-aralan po natin yung in birth, napakalawak din po no, no? Mamangha din po tayo. Sovereignty of God and death, no? So, walang aksidenteng namamatay. Talagang pag dumating yung kapanahonan ng kamatayan, mamamatay ka. Yon. Kahit sabihin mong, Lord, pwede bang ma-extend? Nasa Diyos na yun kung pagbibigyan ka. Pero karaniwan mo talaga, pag nakatakda na, talagang yun na yung kapanahonan. At syempre, yung last, yung God is sovereign in administration. Yun yung tinatawag na lawak
At siyempre yung ating palaging pinapag-aralan, the sovereignty of God and election. Yun, halos na paulit-ulit na natin yun na pinapag-aralan. At dito po, so last verse po natin doon sa bahaging yon, yung uniqueness ng Diyos, yung sa Isaiah chapter 46 verse 10, mga kapatid, no? Ano yung sabi sa Isaiah chapter 46 verse 10? Declaring the end from the beginning and from the ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Yon. Sa pagkatagalog na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Yon. Na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Yon, buong kaligayahan ng Diyos. Hindi siya apektado kung malulungkot ka o maapektuhan. Pag ginusto ho ng Diyos, gagawin po niya, mga kapatid. So, siyempre, pag pinag-aralan po pa natin yung tinatawag na decretive will of God, hindi pa natin masyadong tatalakay yon, pero nawa, sa biyaya ng Diyos, matalakay natin, may natin, yung blueprint na before siya mag-create ng mga bagay, ay mayroon na po siyang ginawang plano. Hindi po siya nag-aalat samba sa creation. Mayroon na po siyang divine plan sa lahat ng mga nangyayari dito sa mundo. Kung ano yung sakop doon, so sa sunod na mapapag-aralan po natin yon. So ano pa ho, sabi po dito sa bahaging yon, mga kapatid, yung tinatawag pong dito po sa Jeremiah chapter 14 verse 22. Sabi doon, are there any among the vanities of the Gentiles that can cause rain? Yon. Or can the heavens give showers? Are not thou he, O Lord, our God? Therefore, we will wait upon thee, for thou hast made all these things. Mayroon bagang sino man sa gitna ng mga walang kabuluhan ng mga bansa na makapagpapaulan? O kanina, sabi ni Elder Rene, kalahating araw nag-ulan sa Sulana. Kalahating araw ay umaraw. O sinong nagpaulan doon? Di naman si Elder Rene. Ang Diyos ho ang nagpaulan doon. Galaw, no? Wala tayong kakaya ng magpaulan. Mayroon temporary rain, pero nagsasabog-sabog lang ng yung asin sa ulap. Pero pansamantala lang yun. Pero yung ulan talagang gawa ng Diyos, abay, talagang gawa po talaga ng Diyos yun. Yung minsan sa isang probinsya umuulan, sa isang probinsya hindi. So, talagang ang Diyos po nagpapaulan. Sabi rin po doon, ano pa yung sabi po doon, mga kapatid? Makapagpapaambon. Yun, kahit hamog. Diyos po ang nagpapahamog. Kaya minsan, di ba, may mga, lalo na sa bundok, makita mo yung hamog. Talagang daming, lalo pag madaling araw. Punta po tayo sa Baguio kung gusto nyo. Yun, sinong gustong sumama para maramdaman natin ang hamog doon. Na kahit tag-araw ay maramdaman mo yung hamog. Pag sinabing hamog, yung makikita mo yung mga damo, basang-basa. Hindi naman umulan. Diba? Dito ako, sanay kasi sa bundok lumaki po ako sa bundok sa Oriental Mindoro. Pag umaga po yan, makita mo kahit di umulan, basa yung damo dahil sa hamog. So, Diyos po ang may gawa nun, mga kapatid. Hindi po ang sinuman. So, sayo, sabi dito, kaya't kami ay mga ghihintay sa iyo sapagkat iyong ginawa ang lahat na bagay na ito. Yun. So, dito rin po sa Isaiah chapter 44 verse 6. Thus say the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last, and beside me there is no God.
Ganito ang sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos. Yun. So kung ganun po yung ating magiging pagkakilala sa Diyos, mga kapatid, talagang tataas po yung level ng ating loyalty sa Kanya, yung pagiging tapat natin sa Kanya. So, yung pangalawa na bahagi ng pagiging tinatawag na loyalty to God is proper due to two principal reason. Yung God's uniqueness niya, yung tinalakay natin. Pangalawa, yung tinatawag pong God's provision of redemption. So, alam natin na in eternal salvation, ang Diyos ang pumili. Walang kaduda-duda. No? Ephesians chapter 1, verse 4. No? Uh, 1 Peter chapter 1 verse 2, God the Father chose us. Pero doon sa pinili ng Ama, nag-provide din po siya ng tutubos doon. God's provision of redemption. So, saan natin mababasa po yun, mga kapatid? Tingnan po natin doon sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Sabi po doon, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation, received by tradition from your fathers, na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan, ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Verse 19, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Yun yung tinatawag pong provision ng Diyos para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kasi, siyempre po, makita natin kung mabasahin po natin doon sa John chapter 6. Tingnan po natin yung ating mga Bible. Dito po sa John chapter 6, ay may pinili po ang Ama, no? Mayroong ibinigay ang Ama kay Kristo. At yun po yung beneficiary ng redemption, yung pagdugo ni Kristo. Sabi po dito sa verse chapter 6, verse 37, all that the Father giveth me shall come to me, in him that cometh to me, I will no wise cast out. For I am come down from heaven, not to do my own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will, which had sent me, that all of which he had given me, I should lose nothing, but should raise it up against at the last day. So, yun po yung mga beneficiary nung redemption, yung binigay ng Ama sa ating Panginoong Hesukristo. So, siyempre, sa Ama, alam na niyo yung bilang. Sa Panginoong Hesukristo, alam na rin yung bilang. Pero tayo, hindi natin alam ang bilang kung ilan. Kaya hindi tayo namimili ng taong ipag-pray. Baka kung yan ay talagang chosen o hindi, di natin alam, no? Kung nalalaman lang natin yung manifestation na siya ay born again dahil nga po sa kanyang bunga. Pero yung election, pagpili, hindi pa natin alam kung yung taong yung masama, baka yun ay pinili, no? Di natin alam. So, Diyos lang po ang nakakaalam. So, dito po, makita po natin mga kapatid, na yung ginawa ng ating Panginoon, yung part ng legal phase of salvation, ay talagang masasabi natin pambihira po talaga yon.
Kasi lahat ng mga pinili ng Ama, hindi naman pwedeng ipambayad yung sarili niya. Kasi kung tayo ang magbabayad, ibabayad ba tayo? Ipapako tayo sa krus, lahat tayo. Ilang krus ang papakuan natin, Elder Bene? Hilihilira tayo. So, isa lang ho ang gumawa nun, ang ating Panginoon, yun yung tinatawag na provision ng Diyos for redemption. So, pangalawang bahagi sa ating pag-aaral, yung loyalty to God forbids idolatry in any form. Yun. So, pag loyal tayo sa Diyos, ay pinagbabawal talaga yung idolatry sa anumang anyo. The heathen worship idols. Yun, yung heathen. Tingnan natin yung Psalms 135 verse 15 to 17. Ang sabi po dito, the idols of the heathen are silver and gold, the work of men's hand. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto na gawa ng mga kamay ng mga tao. Verse 19, they have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi sila nakakapagsasalita. Mga mata ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. 17, they have ears, but they hear not. Neither is there any breath in their mouths. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakakarinig. At wala mang anumang hinga sa kanilang mga bibig. So, yung dinudiyos ng mga heathen, o yung mga hindi Kristiyano, hindi yung sumasampalataya sa totoong Diyos, ito po yun. Yun, yung sabi doon, may mata, hindi nakakita. May bibig, di nakapagsasalita. May tainga, di nakakarinig. At mayroong, may ano sila, wala mang hinga sa kanilang mga bibig. Yon, bubuti nga yung pipi, may hinga sa bibig, Elder Benny, di ba? Kahit pipi, ito talaga. Walang ni kaunting hinga. Wala ho talaga kasi alam mo naman natin yung revolto. Ako nga dati nung hindi pa ako na-convert doon sa amin dati sa Taguig, yung Armenian namin na kinaaniban, may revolto po ako hulugan hanggang ngayon, di ko pa natatapos hulugan Kasi binasag ko na So, ilang buwan kong di naman umiimik. Di naman na araw-araw ko binibili ng sampagita, wala namang imik, di ba? So, walang reaksyon. So, lahat yon. Alam natin yon. Kasi gawa ng tao yon. Romans chapter 1 verse 23 to 25, sabi po ni Apostle Paul sa sulat niya sa mga taga-Roma, siyempre iglesia po ang sinulatan niya, and change the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Dahil dito ay sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso. Yun. Alin ho yung may pita? Yung puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Who changed the truth of God into a lie and worship and serve the Creator more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba. Saan po sila nagsisamba sa mga kapatid? Sa nilikha. Yon, ng Diyos. No? So, nabaliktad na. Nasa halip na ang lumikha ang sambahin, yun ang nilikha ang sinamba.
So yun po yung ginagawa ng mga hidden. At yun ang hindi dapat ginagawa natin. Ngayon, idolatry is not limited to material idols of man's. Yun, hindi lang limitado doon sa magiginawa ng tao yung idolatry. Basahin nga po natin yung Colossians chapter 3 verse 5, mga kapatid. Ang sabi po doon sa Colossians chapter 3 verse 5, therefore, your members which are upon the earth, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate, affliction, evil, confusion, and covetousness, which is idolatry. Yun sabi ni Apostol Pablo sa sulat nga sa mga taga-Kolosas. Iglesia po ito na nag-exist during the time. At ito po isinulatan na ating kapatid na Pablo para magbigay po na encouragement, warning, siyempre po mga alituntunin tungkol po sa Christian living. Sabi doon, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa. Yun, ano yung number 1? Pakikiapid. Yun. Ano ba yung pakikiapid? Halimbawa, binata, dalaga, nagsasama, hindi pa kasal. Ayun, kailangan nagkakasala po sila ng pakikiapid. Yun, may asawa, gusto pang mag-extra. Yun, pakikiapid din po. Kaya tayo mga elder, pakamahalin natin yung asawa natin, ha? Huwag mag-extra. Bawal po yun. Nagpo-commit tayo ng adultery o fornication. Karumihan, yun, masamang pita, yun, lust of the flesh. Uso na ngayon yan, marami mga, kahit mga Kristiyano ngayon, puspos na po ng lust of the flesh. Masasamang nasa at kasakiman. Yun. Na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So hindi lang pala doon sa mga literal na revolto, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan o yung idolatry. Ito yun na po yung mga laman ng puso natin na against sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Idolatry begins in our heart. Nagsisimula sa puso natin. Babasahin natin ang Deuteronomy chapter 11 verse 6, in what he did unto Datan and Abiram, the sons of Eliab, the son of Reuben, how the earth opened her mouth and swallowed them up, and their households, and their tents, and all the substance that was in their possession in the midst of all Israel. At kung ano ang kanyang ginawa kay Datan at kay Abiram na mga anak ni Eliab na anak ni Ruben, kung paanong ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila at ang kanilang mga sambahayan at ang kanilang mga tolda at bawat bagay na may buhay nasa kanila'y sumusunod sa kanya ng buong Israel. So ito po na alam natin sa Old Testament na pangyayari ito, na talagang pag hindi tayo sumunod sa utos ng Diyos, magkakaroon talaga ng problema. Ito, sambahayan na po, kinain ng lupa no? Nagkaisa po sila. Yon. At mamaya, matatalakay din natin sa New Testament. So, Mark, wealth is a most common idol. Yon. Ang pinaka-common idol po pala ay yung kayamanan. Wealth is a common idol. So Mark chapter 10 verse 22, tingnan po natin mga kapatid. And he was sad at that saying and went away grieved, for he had great possession. Datapwat siya'y nahapi sa sabing ito at siya'y yumaong namamanglaw sapagkat sa isang may maraming mga pag-aari. So yung kwento nito, siyempre yung binata na nagtatanong sa ating Panginoon na paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang kaduluduluhan, ang sabi ng Panginoon, ibinta mo yung ari-arian at sumunod ka sa akin. Yun. Ay nalungkot po yung binata. Hindi niya kayang ibenta. Hindi niya kayang i-prioridad ang pagsunod sa Diyos, mga kapatid. Ang na-priority niya ay yung material, yung kanyang posisyon. Sapagkat, siyempre, kung mayaman ka, at sasabihin sa'yo ng master mo,
ibinta mo ang yung ari-arian at sumunod ka sa akin, medyo talagang 50-50 po ang sitwasyon doon, no? Pero tingnan po natin. Sabi doon, siya'y nahapis sa sabi ito at siya'y yumaong namamanglaw sapagkat sa isang may maraming mga pag-aari. So, larawan din po ito mga kapatid na kahit hindi ganito yung ating sitwasyon na mayaman, maraming ari-arian, pero minsan ang mga ari-arian ay nakakahadlang din po sa atin para i-priority natin ang ministry ng Diyos. Minsan, nagkakaroon tayo ng mga alibay o mga reason dahil mag-ano pa ko, mag-demo pa ng product sa networking, kaya di mo na ako kailangan magbagga muna kasi walang pagkain yung pamilya ko. So, hindi pala ganun mga kapatid. Dapat talaga i-priority natin yung ministry dahil kung manananga naman tayo sa promise ng Diyos, di ba? Sabi nga niya, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun, sinanampin natin yung Job 31. Chapter 31, verse 24 to 25. I have made gold my hope. Yun, ito, matindi rin po ito. Siyempre, yung pangyayari po ito na sa buhay po ni Job. Or have said to the fine gold, thou art my confidence. Kung aking pinapaking ginto ang aking pag-asa, at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala. If I rejoice because my wealth was great, and because my hand had gotten much. Kung ako'y magalak, sapagkat ang aking kayamanan ay malaki, at sapagkat ang aking kamay ay nagtamo ng marami. So wala na ho talagang pagkilala sa Diyos na siya ang nagbibigay ng blessing. Pag ganito po yung mga senaryo ng buhay natin. Alam natin yung pangyayari ni King Nebuchadnezzar, di ba? Na noong panahon na si Haring Nebuchadnezzar ay naging hari at doon na po siya sa tinding karangyaan, ano na po ang nangyari sa kanya mga kapatid? Hindi na po niya kinilala yung sovereignty of God in administration. At naging mapagmataas na po siya. Pero kung bababasa natin yung Daniel chapter 4 verse 25, ano po yung sabi po doon mga kapatid? That they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beast of the field, and they shall make thee to eat grass as oxen, and they shall whip thee with the dew of heaven, and 7 times shall pass over thee, till thou know the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. So makita natin na dahil sa karangyaan, dahil sa material, sa position, na iba na po yung sitwasyon nitong si King Nebuchadnezzar. Kaya ang sabi doon na ikaw ay mahihiwalay sa mga tao at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang at ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka at mababasa ka ng hamog ng langit at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at nagbibigay niyaon sa kanino mang ibigin niya. Yun. Kung ganito po yung pagkakilala natin mga kapatid sa Diyos natin, dapat i-maintain po natin, mamaya lalawak ko ito, na kailangan talagang isa puso natin ito. Na kaya lang tayo mayroon, ibinigay sa atin ng Diyos yan, pinagkatiwala sa atin na tayo ay maging good steward. Maging, yun po ay sinasabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Korinto. Sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Sabi po doon, moreover, it is required in stewards that
a man be found faithful. Yun. It is required daw, no? Na sa tao na matagpuan na siya ay tapat sa Diyos. Required ho. Pag sinabing required, ay hindi ka pwedeng magreklamo. Required nga eh. Subukan mo sa nangamasukan ka sa kumpanya. Magreklamo ka. Sabihin ng kumpanya sa'yo, Bini, mandig ba? Kailangang alas 8, nandito ka na. Kasi ikaw yung magbubukas ng pintuan. Pag ganun ang required, wala ka pa. Tapos nauna pa yung boss sa'yo. Anong gagawin sa'yo ng boss mo? Di ba? Baka sabihin ng boss, o gusto mo, ikaw, Bini, ikaw ng boss, ako na ang steward. Para maaga akong magbukas para sa'yo. Ay, hindi naman ganun mga kapatid, di ba? Pag required talaga. Kung ayaw mo, edi mag-resign ka na. Hindi mo kayang requirements eh. Ganun ho talaga mga kapatid. Required po talaga tayo maging faithful. Yung stewardship, siyempre yung stewardship, 4 po yun. Stewards of time, stewards of talent, stewards of testimony, stewards of treasure. Yan po, pinagkatiwala lang po sa atin yan. Di naman sa atin yan eh. Sa oras, yon pag Sunday, o lalo yung mga mananampalataya, anong oras ang service? Dito sa Cavite, alas 10 po ang service. O anong oras po tayo darating? Alas 11, alas 12? Ano ang maririnig mo lang? Amen. E di uwian na po yun. So, yung time, talagang number 1 po yun. Pangalawa, yung talents, yung kakayanan natin, pinagkatiwala lang. Kung may kakayanan ka ngayon, hindi natin pwedeng ipagmalakihan. Bigay lang sa atin ng Diyos, ipagpasalamat natin mga kapatid. Pangatlo, yung testimony natin. Yon. Yung patotoo natin. Yon, sigaw ng sigaw tayo. God is sovereign. Talagang sa master natin ang 5 phases of salvation. Kahit nakapikit pa. Purpose of the gospel. Kamusta naman ang buhay mo? Temporal living, mga kapatid. Practical living. Kamusta po? Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, Matthew 5:16. Tingnan po natin mga kapatid. Yun, malapit na po tayo magtapos. 2 oras pa. Ano po yung sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 16? Basahin ko lang po ito. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yun. Glorify your Father. Saan so nag-glorify? Yung magandang patutuo natin, testimony. Yung ano po tayo, mag-ilaw po bilang tayo po ay mananampalataya. So, sunod po mga kapatid, yan po natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. Yon, ito yung mga example po natin. Sa verse 10, for Demas had forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia, sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibhasay iniibig niya ang sanlibutang ito at napasa Thessalonica. Yon. Alam mo yon? Kasama dati ni Apostol Pablo sa pagmiministeryo, iniwanan siya at marami ho talaga nang iiwan. Dahil bakit nang iiwan? Ang dahilan po, ano ang dahilan? Palibhasay iniibig niya ang sanlibutang ito. Yon, yung naging worldly na, nagumuna sa kamunduhan. Kaya iniwanan na ang ministry. At marami po yan mga kapatid. At tayo, ang trabaho lang natin, ipang-pray po sila, palalahanan. Yun, kung maaring dalawin, pastor, 10 beses ko na dinalaw Matigas pa sa bato. So, dalaw ng dalaw pa rin. Hindi na bahala na ang Diyos na magpalambot sa katigasan ng ulo. Kasi katigasan ng puso, katigasan lahat, matigas na. So, ano po? Anong sabi dito ng talata, mga kapatid? Forsaking me. Yun. At nangyayari yan sa mga elder. Minsan, meron tayong mga
pinagkakatiwalaan na mga men in the ministry, ay minsan pag nagkamali tayo ng pagpili dyan, baka yung napili natin, tayo pa ang susuwagin. No? Yun pala ay turo. May sungay na nanunuwag ng mga elder. So ipag-pray natin na ang Diyos talaga ang magpadala ng mga totoong mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. 1 John 2:15 to 16, sabi doon, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Yun, napakaliwanag po mga kapatid eh. Hindi naman sinabing hindi tayo maninirahan sa sanlibutan. Ang sinasabi po dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Napakaliwanag po talaga. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Minsan, ang sikat ng araw, natatakpan ng ulap, pero ito, paano mo ito tatakpan? Napakaliwanag na po eh. Yon. Kaya, tayong mga mananampalataya, kung maninindigan lang tayo, abay maninindigan na tayo ng 100%. Kasi ayaw ng Diyos yung 50-50 paninindigan. Ang sabi doon, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. 16. For all that is in the world. Ano yung that is in the world? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Sapagkat ang lahat na nangasang sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Yun. Ito po yung, siyempre, kung titinan po natin, ay nasa spiritual battle po talaga tayo. Naririnig natin, gera sa Ukraine, gera sa Russia, gera sa Israel between Hamas, at siyempre yung Israel ay ginigera din ng Hezbollah. Dami na gumigera sa Israel eh. So ngayon, binumba nila yung Syria. Yung Syria, di naman makaibig eh, kasi alam nila ang kapasidad ng Israel. Talagang ano na lang sila, hanggang reklamo na lang. So ang punto doon mga kapatid, na ang totoong labanan po natin ay yung tinatawag na within ourselves, within the flesh, sa atin mismo. Pag hindi natin na-disiplina yung sarili natin, lust of the eye, hindi lahat ng ating nakikita ay kalugod-lugod sa Diyos. Yun. Punta ka lang sa mall, daming nakikita mo. Yun. Daming sales lady doon, Elder Benny, di ba? Yun. And the pride of life. Oh, lust of the flesh ay pag inugat natin lust of flesh, Galatians 5:19 to 21. Napakarami nun. So, hahaba pa tayo eh. So, ito na lang, no? Sabi doon, hindi po ito sa Ama, kundi ito ay sanlibutan. So, idolatry is spiritual adultery. Yun. Ito matindi mga kapatid, no? Galit na galit tayo sa mga nagko-commit ng adultery. Sino bang nagko-commit ng adultery? Siyempre, yung may asawa, babae man o lalaki. Minsan, galit na galit tayo dyan. Kung ako yan, pupukpukin ko yan. Pero, hindi natin alam, minsan, nagkukupit na po tayo ng spiritual adultery. Yun, mayroon po akong preaching yan sa YouTube mga kapatid. Yung spiritual adultery, malawak po kasi ito eh. Minsan, panoorin po nyo at para maintindihan nyo yung lawak ng spiritual adultery. Tingnan po natin yung James chapter 4 verse 4. Ang sabi po ni James, you adulterers and adulteresses,
Know you not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kayong mga mangangalunya, yon tawag ng Biblia, mangangalunya eh. Hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Yun. Talagang napakalawak ito mga kapatid, yung spiritual adultery. Nung pinag-aralan ko po ito at ipiniris ko po, lahat po ng ipaglabag natin sa Diyos, it is considered the spiritual adultery. Ibig sabihin po mga kapatid, galit po ang Diyos sa mga nagkukumit ng spiritual adultery. At mayroon pong kaparusahan po dyan. Kaya, yun po yung tinatawag po nating mga bagay na kailangan nating isaayos sa ating buhay. Para yung forma kasi ng idolatry, hindi lang napapaloob dun sa literal na rebulto na ginawang tao, kundi mismo yung ating puso ang nagkakaproblema minsan. Yung napapalitan na yung prioridad natin. Di tulad nung unang baptize tayo, kala mo talagang praise the Lord, hallelujah, amen! Talagang parang, pero nung tumagal-tagal na eh. Kaya tama po yung parables of the sower eh. Yung mga laglag sa daanan, laglag sa batuhan, sa tinikan, at sa matabang lupa. So, apat na klase ng puso po yun. No? At siyempre, doon tayo sa matabang lupa para mamunga talaga. Kasi mahirap na malaglag sa batuhan yung binhi mo. Kami po, sanay pag ako po sa bukid, kasi laking bundok ako eh. So, pag nagtanim kami ng mais, at yung tinataniman may bato, iniiwasan na namin yun. Bago namin taniman yun, lilisan, alisin namin yung mga damo-damo, mga tinik-tinik, talagang purong lupa. Yun. At may nagkakataon talaga, siyempre, hindi naman natin yung kala mo lang na lupa pala, ay sa ilalim pala nun ay may bato. So, hindi tumutubo yung binhi. So, yan, balikan lang po niyo yung preaching ni Elder Benny about doon sa yung tatalakay nyo nun, yung about the parable of the sower. Maganda po yun. So, panghuli, ito na po, panghuli tayo. Dito na tayo magtatapos. Loyalty to God must be sincere, unreserved, and carefully maintained. Yun. Tatlo, no? Tatlo yung kailangan gawin natin. Maging sincero. Pangalawa, dapat walang reservation. Pangatlo, dapat tuloy-tuloy. Loyalty to God must be sincere, unreserved, and carefully maintained. Sincere loyalty. Tingnan natin, Joshua chapter 24, verse 14 to 15. Sabi dito, now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood in Egypt, and serve you the Lord. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan, at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglilingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. At kung inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo ng lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin, yon, ito ang sabi ni Joshua, at ng aking sambahayan
ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ito'y magandang halimbawa, mga kapatid. Yung may sinseridad na paglilingkod. Ready mind, sabi doon, sincere and ready mind. May sincero at handang pag-iisip. Second, 1 Chronicles chapter 28 verse 9, and thou Solomon my son, now thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and a willing mind. For the Lord searches all hearts and understand all the imagination of the thoughts. So makita natin doon sa bahaging yun, mga kapatid, na kahit yung sabi ng Panginoon kay Solomon na sabi niya, serve him with a perfect heart and with a willing mind. So, ito na po, last verse po natin. Dito po sa 1 John chapter 5, verse 21. Little children, keep yourself from idols. Sa Acts 5:3, but Peter said, Ananias, why had Satan filled thy heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Yun. Dato pat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? So alam natin itong si Ananias, si Sapphira, membro po ito ng local church ng Corinto, no? At sa Book of Acts po pala ito, no? At nakita natin sa Corinto po pala na nakita natin na nangako po ito na yung binintahan ay ibibigay sa church. Pero nakakalungkot na nung nangako, hindi tinupad. Yon, pinupitan. So, doon sa liso natin, mga kapatid, sa Psalms chapter 25 verse 10, my eyes are ever toward the Lord, for He shall pluck my feet out of the net. Ang aking mga mata ay palaging nasa Panginoon. Ito yung dapat nating gawin. Sapagkat huhugutin niya ang aking mga paa sa silok. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him and endured the cross, despising the shame, and sit down at the right hand of the throne of God. Nabasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So yun lang po sa gabi ito, mga kapatid, at nawa nagkaroon tayo ng encouragement about the loyalty to God. So doon lang po ang ating pinakamataas na katapatan sa Diyos. Siyempre, pag tapat po kayo sa Diyos, tayo sa Diyos, ano na yun given na yun. Magiging tapat tayo sa asawa natin, magiging tapat tayo sa trabaho natin, down the line na po yan no? Pero pag hindi tayo tapat sa Diyos, sunod-sunod na rin po yan. Talagang parang kadina yan na magiging sunod-sunod na yung mangyayari. So yun lang po mga kapatid, at tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa gabi ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. At salamat o Diyos sa mga salita mo na aming napag-aralan, at tawa po ito ay magbigay po sa amin ng encouragements. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Elder, Bini, paawit ka muna.